Sa isang bihirang panayam sa network na pag-aari ng Saudi, Al Arabia, sinabi ni Pangulong Isaac Herzog ng Israel na pangarap niyang makita ang kapayapaan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia. Malinaw niyang sinasabi na balang araw ay makikita si Crown Prince Mohammed bin Salman sa Riyadh at ang mensaheng ito ay hindi lang para sa mga mamamayang Israeli. Habang inilalarawan ng Israel ang normalisasyon bilang susunod na makasaysayang tagumpay ng rehiyon, iginit ng Riyadh na dapat may kapanipaniwalang landas tungo sa Estadong Palestino ang anumang kasunduan. Kasama natin ngayon si Khaled Hassan para talakayan ito. Isang fellow sa Ideological Defense Institute at mananaliksik sa Pambansang Seguridad at Patakarang Panlabas mula London. Khaled, salamat sa pagsama sa amin sa I24 News ngayon. Ang mensahe ni Pangulong Herzog ng Israel ay hindi lang para sa publikong Israeli, kundi para rin sa publikong Saudi, dahil ito'y panayam sa Al Arabia. Handa at bukas kaya ang mga tao sa Saudi na pakinggan ang ganitong mensahe mula sa Pangulo ng Israel. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sa tingin ko, una nating kailangang ituro na ang panayam na ito ay talagang inayos ng Crown Prince at ng mga pinakamalapit sa kanya. Ang pamunahing layunin nito ay pahinain si punong ministro Netanyahu. Ito lang ang dahilan sa likod nito. Gusto naming ipakita na bukas kami para sa kapayapaan kung kayo ay magbibigay ng mga kompromiso at konsesyon sa ilan sa mga pangunahing issue. Ang panayam na ito ay naganap matapos ang isang leak na nagbula sa mga Saudi na handa silang inormalisa ang ugnayan. Kung ang gobyerno ni punong ministro Netanyahu, ang kanyang koalisyon, si Netanyahu at ang kanyang koalisyon ay umalis at mapalitan. Kapag nangako ang Israel na walang itatayong settlement sa West Bank o sa Judea at Samaria, tama ba? Kung desidido ang pamunuan ng Saudi na hindi mag-normalize, bakit nila pinananatili pa nilang bukas ang posibilidad? Hindi ba paulit-ulit lang nilang tinataas ang mga inaasahan? Hindi ba nito posibleng sirain ang kredibilidad ng Riyadh sa Washington? Bakit hindi nila gagawin? Alam nila na kapag ipinakita lang nila ang posibilidad ng normalisasyon, makukuha nila ang gusto nila. Ipinapakita nila ang posibilidad ng normalisasyon sa pakikipag-usap sa US, Israel at iba pa sa reyon. Kaya kapag gusto nilang idiin ng Israel o US, sasabihin nilang baka nila isaalang-ala ang normalisasyon kung gagawin ninyo ang XYZ. Hindi sila seryoso sa normalisasyon dahil sa isang dahilan. May alitan na ngayon sa pagitan ng UAE at Saudi Arabia. Sinisikap ng Saudi Arabia na palabasing hindi lehitimo ang UAE, inaatake ito at inaakusahan na sinisira nito ang pagkakaisa ng bansang Muslim at halos kontrolado ng Zionist lobby. At lahat ng yan ay dahil sa Abraham Accords. Kaya ang Saudi Arabia ay halos sinasabi ng Abraham Accords ay hindi lehitimo. Kaya hindi sila kailanman sasali sa Abraham Accords. Ano sa tingin mo ang kailangang gawin ng Riyadh para mabago ito? Para talagang isulong ang ideya ng normalisasyon bilang isang bagay na seryoso nilang pinag-iisipan? Wala, kung ibibigay mo sa kanila, ang ibig ko sabihin, baka kung bigyan mo sila ng diplomatikong tagumpay na di pa nakukuha ng sinuman sa mundo ng mga Muslim na isang estadong Palestino. Dapat nila itong makita na halos kumaalis na ang Israel sa buong Judea at Samaria. Alam mo, parang umatras ang Israel sa mga hangganan noong 1967 dahil ng sinasabi nila. Karamihan sa kanila ay nakikita ang panayam kay Pangulong Herzog bilang isang taktika lang para atakehin ang UAE. Sinasabi nilang, tingnan mo, nag-normalize na ng relasyon ng UAE pero patuloy pa rin nagmamakaawa. Patuloy na nakikiusap ang Israel na inormalize natin ang relasyon dahil mas mahalaga tayo kaysa UAE. Laro ito ng mga Saudi at nilalaro nila ang publiko ng Israel. Nakakalungkot lalo na't ginagalang ko ang presidente ng Israel. Paano naman ang Washington? Paano nakikilahok ang Washington sa lahat ng ito? Isa ba itong inisyatiba na suportado ng Washington sa ilalim ni Pangulong Trump ng US na gustong makita ang Saudi Arabia na sumali sa mga Abraham Accords? Kasama ang Washington sa laro, nilalaro ng mga Saudi ang Washington, pupunta sila roon at sasabihin, kung umalis si Bibi at gawin ng mga Israeli ang XYZ, maaaring pag-isipan ang normalisasyon. Pinipirilit ng mga Amerikano ang mga Israeli, lalo na ang punong ministro ng Israel, gaya ng makikita sa mga talumpati at pahayag ni Pangalawang Pangulo J.D. Vance. Sa madaling salita, ang Saudi Arabia ang nagpopondo ang malaking kampanya para pilitin at manipulahin ang opinyon ng publiko sa Israel. Dapat mong tanungin kung bakit ito nangyari bago ang eleksyon. Bakit hindi isang taon nang nakalipas? Bakit hindi 6 na buwan nang nakalipas? Kawili-wiling pananaw sa posibilidad ng normalisasyon. Khaled Hassan, salamat sa pagsama sa I24 News. Ngayon. Salamat!